Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong video posted by Attorney Harold Respicio, Vice Mayor Respicio. Hinahamon niya itong si NBI Regional Director Jeremy Lotok. Aristuhin mo na ako, Attorney Lotok. Sige na, aristuhin mo ako. Anong dahilan? Bakit aaristuhin ni Lotok si Vice Mayor? O pakinggan natin na. Attorney Lotok, arestuhin mo na po ako. Dahil po tinanong ako ng nanay ko kung anong masasabi ko kapag sinapak mo ako. Ang sabi ko po sa kanya ay meron na akong kinontratang tao na paghihigantihan ako at sasapakin ka rin. So, sang-ayon po sa inyong logic ay grave threats po iyon at inciting to sedition. Sir, I'm confessing to a crime. Arestuhin niyo na po ako. Mga kababayan, magpakulong na po tayong lahat. Sagutin niyo po sa comments. Ano po ang gagawin niyo kay Attorney Lotok kapag kayo po ay sinapak niya? Attorney Lotok, arestuhin mo na po ako. Dahil po tinanong ako ng nanay ko kung anong masasabi ko kapag sinapak mo ako. Ang sabi ko po sa kanya ay meron na akong kinontratang tao na paghihigantihan ako at sasapakin ka rin. So, sang-ayon po sa inyong logic ay grave threats po iyon at inciting to sedition. Sir, I'm confessing to a crime. Arestuhin niyo na po ako. Mga kababayan, magpakulong na po tayong lahat. Sagutin niyo po sa comments. Ano po ang gagawin niyo kay Attorney Lotok kapag kayo po ay sinapak niya? Talaga naman tong si Attorney Respicio. May pagka sarcasm, grabe oh. Tingnan natin ang comments. Pag ako ang sinapak niya, latog, putulan ng ulo. Pag ako gisumbag, makakwarta ko. Magpakulong tayong lahat, 32 million Pilipino, magpakulong na tayo. Bakit? Ano pa? Ako, nako na nangangalay sa eyeglasses niya. Parang madaling, pumapayat ka na po sa kadadaldal. Walang kwentang mga witness. Sayang ang oras. Dapat flood control sana ang pag-usapan. Asar talo na si Lotok. Yan, Attorney Respicio. Maghintay ka lang, darating yang request mo. Hindi lang si Attorney Lotok ang hinamon ni Vice Mayor, pati si Matibag. Hinahamon din niya ang ganyan. Okay. Sino ba si Attorney Lotok? May post akong nabasa kanina na taga Tacloban. Ito. Tama yung nabasa kong post. Taga Tacloban City, kababayan ni Martin Romualdez, itong si Attorney Jeremy Lotok. Attorney Lotok is a native of Tacloban City. Sinerch ko sa Google. He completed his regional legal framework and education at Leyte colleges before passing the Philippine Bar examination in 2013. He serves as a high-ranking official within the National Bureau of Investigation and is prominently recognized as the Regional Director of NBI BARM. Sinerch ko, naka 12 years na siya sa NBI. He started as an investigator and then naging hepe siya ng anti-cybercrime unit or division ng NBI hanggang ngayon, regional director na siya. So, taga Tacloban City siya. Kababayan ni Martin Romualdez. Yung si Attorney Ligutan, yung private prosecutor, taga Leyte din, Waray. Classmate ata ni Congressman Jude Asedre ng Tingog Party List. Kaya makikita mo yung connection nila kay Martin Romualdez. Wow. So, logic. Pag nagbanta ka na kung sinapak ka at meron ka ng kinontrata na sasapak din sa kanya, yun, grave threat na yun and inciting to sedition. Pagka asar din ito,
na nangangasar itong si Attorney Respicio. But seriously speaking, ang layo yung ganyang, kung ganyan ang kaisipan ng mga regional director ng NBI, wala na. Nakakaya na ang NBI. Ang sinasabi ni BP Sara is conditional threat. Mamamatay muna siya bago mangyari yung krimen na sinasabi niya. So ano ngayon? Namatay na ba si BP Sara? Wala naman. Eh dahil hindi siya namatay, di bali wala yung sinasabi niyang pagbabanta. Conditional threat. Napakaliwanag po ang sinabi ni Congressman Dean of basta Law Dean, Congressman Rufus Rodriguez, na ang may pananagutan yung threat with a condition. Ano yung threat? Papatayin kita kapag hindi mo dinala yung 1 million pesos ransom money. Oh, papatayin ko itong aking kinidnap na kamag-anak ninyo pag hindi nyo dinala ang 1 million pesos na ransom money. Yun ang may criminal liability, threat with a condition. Yung kay BP Sara, wala. Napakasimple. Kaya itong logic nila, example, yung tanong, do you have personal knowledge, Attorney Lotok, that the Vice President has contracted an assassin? Ano sagot niya? We do believe that he has contracted an assassin, but I don't have personal knowledge about it. Anong klaseng abogado ka? Regional director pa naman. Wow! So, good luck, Attorney Respicio. Baka totohanin nila na bigla kang arestuhin. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel na ito. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Karon mo na ni ang yero nga ipangatag namo sa mga tao, so mo na ni sila. O mo na pod ni ang mga lansang umbrella nils nga ihatag sila. Walong ka pamilya ang nagkuha karon og gyero. Motor lang ang kargahan. Og karon abot na gyud ang yero. Wala. Mo na ni ang natagaan namo og yero. Og karon mo na ni ang atop sa natagaan namo og yero. Mga sako og ang yero buslot na gyud kaayo. So mo na ni ang ilang pagpuyo. Sa Ginoo nga karon nga makaatop na ni karon. Oo. Tabang. Oo lagi. So salamat kaayo. Dang mo. So pila na ni ka tuig ang inyong atop nga mga sako lang, nga mga yero na nga putol na.
4 years naman siguro ni. Opat 4 na- years na, 4 na katuig. 4 na katuig ang inyong pagantos nga gaulanan mo. Oo. So salamat kaayo.